Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Department of Agriculture sa katauhan po ng kanilang tagapagsalita, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kaugnay po sa kinakaharap po na hamon ng sektor ng agrikultura. Unahin na po muna natin, papasukin sa kabilang linya, Sec Arnel de Mesa. Magandang umaga po, Sec. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Hi, Drew. Good morning. Judith, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Good morning, Good morning Asek. po. Salamat po, Morning. Asek, sa inyong pong pagpapaunlak. Kumusta na po tayo sa agriculture, sa sektor po ng agrikultura sa gitna po ng kinakaharap po na krisis, lalo po dito sa walang prenong pagtaas po ng presyo ng crudo. Though kahapon, merong malaking rollback. Unahin ko muna, Asek, itong fuel subsidy. Ano na pong status nitong fuel subsidy na ito? Drew, yung ating fuel subsidy ay nagsimula na ipamahagi yan. Ngayong araw naman ay ipapamahagi yung nai-anunsyo na at kapaloob doon sa Executive Order 110, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. 10 billion ito ipapamahagi sa mahigit sa 4 na milyon. 4.1 million na mga magsasaka ng palay, ng mais, ng tubo at saka mga mangingisda. So simula ngayong araw, nationwide ay ipapamahagi na itong pondo na ito. Opo, tama ho ba? Tumaas po ba yung subsidy? Kasi ang inirereklamo, yung kausap natin sa sektor ng agrikultura, baka hindi naman tumagal yung kanilang subsidy. Yan ho ba na pagbigyan po ang request na itaas, dagdagan kahit paano? Bukod dito, Drew, meron pa tayong request na additional 30 billion Yo. at na pondo para sa kagawaran, maliban doon sa 150 million na ipapamahagi natin as fuel subsidy plus itong 10 billion na PAFF plus meron pa tayong nire-request na 30 billion na pondo para gamitin ngayon na minararanasan tayo Aha. problema sa Opo. yung energy problem na. Urgent ito, Asek. Yes, ito ay pinag-uusapan na sa Kongreso at sa Senado at umaasa tayo na ma-release, mapagbigyan itong request na additional 30 billion ng ating kagawaran. Opo. Sino ho ba ang pinakamarami sa mga bibigyan o mabibigyan po nitong fuel subsidy? Mga farmers or mga fisher folks po ba? Ang kung titingnan natin yung pinaka-apektado, Drew, ang pinaka-apektado yung ating mga mangingisda. Dahil kapag yung kanilang ginagamit na bangka, talagang kailangan niya ng fuel para makapalaot sila. Sa ating mga magsasaka, ngayon kasi panahon na to, harvest season pa eh. Pero kakailanganin nila yan. Though pag nag-harvest tayo, kailangan na kanila combine harvester. Pero mas magiging mas malaki yung pangailangan. Sa darating na Mayo, simula yan, yung simula ng ating susunod na cropping calendar, yung wet season natin, talagang yan na yung land preparation, crop establishment, at maraming pagkakataon na gagamitin talaga yung mga makinarya sa ating mga bukirin. Asa, good morning po, si Judith Good morning, Estrada Judith. Larino ito. Oo. Ilan ho ba ang kabuang makikinabang ho sa fuel subsidy dito po sa sektor ng agrikultura, Asek? Yung sa fuel ngayon, do sa ongoing natin na pamamahagi, mauna muna yung 150 million. Nasa mga almost 20 million yung farmers at 20,000 at doon naman sa mangingisda ay nasa 25,000 na mga fisher folk natin. Yes. So 20, Doon naman 20, sa oo. doon naman sa PAFF natin about 4.1 million. Karamihan noon ay mga magsasaka, nasa mga more than 2 million. And then yung ating mangingisda nasa mga 400,000 kung di ako nagkakamali. Doon sa PAFF. Alright, opo. Sek, kasi itong kagaya ng binabanggit mo, itong mga mangingisda na ito, yan, kailangan nila. May mga nagrereklamo na mangingisda na talagang hindi na sila umaabot doon sa malayo, 'di ba? Dahil nagtitipid nga sila sa
crudo. Oo. Oo. Asek, hindi ho ba tayo, I mean, may posibilidad ho ba na kulangin tayo ng supply ng isda? Kung makita natin, Drew, nitong huling balita, yung nahuli na galunggong halimbawa dito sa Nabotas Fishport, dumoble yung huli. Bukod kasi dito, ang apektado kasi yung mga maliliit natin talaga Alright. na mangingisda. Pero yung ating commercial fishing, malaki naman yung huli. Pero siyempre kailangan nating pagtuunan ng pansin yung kalagayan kapakanan ng ating mga maliliit na mangingisda. Kaya yung tulong natin nakatuon sa kanila. At isa pa talaga sa tinututukan natin, kasi ang apektado yung captured fisheries, yung talagang Opo, opo. naglalayag. Yung atin namang aquaculture, hindi naman yun masyadong, ano yun kasi yun, nasa pond lang. So isa rin yun sa tinututukan ng ating kagawaran, lalo na ng Bureau of Fisheries, na lalong palakasin kasi yun talaga yung captured Aquaculture, fisheries medyo yung mga flat na yun. palaisdaan. Yes po, Pero yung di mga ba kailangan palaisdaan din ng natin. ano nila, kailangan din nun ng crudo kasi yung pump nun, di ba? Yes, pero Tubig. hindi kagaya ng pagmamamangka ka, pag hindi ka gagamit Sabagay, ng oo. crudo, wala kang mahuhuli kasi kailangan mo Hindi ka talagang pumala. makakapalaot. Oo. Yes, tama Judy. Opo. Alright. Yaman din lamang, binanggit mo na yan, Asek, kasi last time, kausap namin si Governor ng Sorsogon, si Buboy, ang sabi niya, kasi di ba yung mga nagkalat na mga isda, though nabili naman na, pag ganun ho ba na may oversupply po ng isda, ano hong ginagawa ng Department of Agriculture, particular po ng DA? Kasi yung sinasabi ni Governor Buboy, wala naman doong nagkaubusan ng asin nung mahal na araw. Kaya tinambak na lang doon, binalik sa dagat. At wala naman din silang cold storage. Paano kung pag ganyan may mga oversupply? Ano kung particular po na mga solusyon po ng DA? Drew, ang pangmatagalang solusyon dyan, bukod doon sa asin, yung production natin ng yellow through yung sa ice plant. Bukod doon sa cold storage, yan talaga yung pangmatagalang solusyon, cold storage saka ice plant. Para kasi kailangan mo nang mapatagal yung shelf life ng isda kasi madaling masira. So pag marami kang huli, you really need that. For the meantime, short term, kailangan tulungan sila na i-market talaga yan. Ang kailangan talaga kasi maibenta agad kung wala kang Sayang yelo, kasi ang dami wala niya, kang no? cold storage. Yes, o kung madami masyado, either may mag-absorb na pabrika, cannery, o kaya talagang maibenta agad sa pamilihan. Pero kung masyado nga madami, hindi naman ma-absorb din, lalo na kung maliit lang yung palengke doon. You really have to transport it to other areas and you really need ice. Yun talaga yung pangmatagalan solusyon. Alright, opo. Bukod po doon sa solusyon po ng gobyerno, ASEC, isa rin po sa mga actually ito ay statement din po na last time ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong tariff cut sa mga imported agri-products gaya nga po ng pork, chicken, pati po ng corn. Kailan po ito ipatutupad? Though ito po ay may mga agri-groups, mga farmer groups na tumututol dito. Kailan ho ba ito ipatutupad talaga? At tama yan, Drew. Merong mga proposal, ang ating Pangulo ay nagsabi na tingnan kung paano babaan yung taripa para masigurado na yung ating mga pagkain for food security ay talaga masigurado natin while still protecting yung kapakanan ng ating local production, lalo na ng ating mga magsasaka. Dito sa sektor ng livestock, nagpadala na ng posisyon ang iba-ibang livestock group, kagaya ng Sinag, ng Ubra, at yan naman ay patuloy na pag-aaralan ng DA, pero yun nga lang merong mabilisan, may urgent concern dahil meron ng existing tariff regime ngayon sa baboy, sa manok, at titingnan yan at mabilisan ang pag-aaral. Hindi lang naman DA ang magde-decide dito, Drew, at i-recommenda pa yan sa ating mga mas nakakataas sa econ at saka sa Ilang Yes. porsyento ba
ang initial po na napag-usapan na ibababa? Tatapyas? Ah, depende sa ano, may proposal na pansamantala gawing zero. Ang alam ko kasi nasa 5% ang taripa ngayon ng mga karne, especially ng baboy. Sa manok, I have to review lang kung magkano Mm. yung tariff regime ngayon sa karning manok. So, may mga proposal talaga na nababaan palalo para nga mas magaan yung pasok dito, mas magiging mas mura pa, dagdag na pa, mababawasan yung gastusin. But we also need to protect din yung ating local Local, of industry. course. Opo. Ito ho, mga ilang buwan kaya ito, kung sakali? Mabilisan yan kasi nga nasa ano tayo ngayon eh. Ang bili ng ating Pangulo ay bilisan at maayos agad itong pag-aaral na ito. Asak yung mga parang last week yun, ano, partner Drew, mga kaibigan. Diyan sa Benguet banda, hindi na raw, nabulok na yung ilang mga oo, gulay. Kasi sayang. nga, hindi na Sayang rin din nila nga maibaba pala yun. dahil yung cost nga ng Yung pagbiyahe. gasolina, Malang pagbiyahe, crudo kasi. malang crudo. So, ano bang mga ginagawa natin sa mga ganyang pagkakataon, ganyang sitwasyon na ASEC? Kasi sayang eh. Hindi na Di ba? ibagsak dito sa Balintawa, dito sa Metro Manila. Mm. Judith and Drew, ang talagang isa rin sa bukod sa doon sa mga mangingisda, ang sobrang naapektuhan nitong problema natin sa fuel ay oil price hike ay talaga itong mga magugulay lalo na rito sa banda Cordillera dahil ngayon tag-init ang maganda yung production tapos so pag magandang production medyo bumababa yung farm gate at sinabayan pa nga nitong oil price hike. So ang nangyayari hindi masyadong kumukuha yung mga usual trader na mga namimili dahil ang laki ng gastusin from do sa area nila kung ibababa dito sa Divisoria, sa Balintawak. Yung maliliit, parang 4,000 na gastusin sa crudo, umakyat na ng doble, Uy, 8,000. Yung medyo grabe. malaki, from 8 to 16,000 at yung malalaki, 16 to 32,000. Talagang doble Opo. yung gastusin nila. So, yun yung ano, talagang instead na gagastos pa sila pag harvest, either talagang tumigil o kaya sinira kasi ayaw nilang ipamigay dahil kung ipapamigay, baka masana yung tatanggap. So, isa yun sa mga reason nila kung bakit sinisira yung pananim. Kaya yung DA, immediately nag-deploy tayo ng 38 na trucks para tulungan sila, yung ating mga kadiwa trucks, para matulungan sila na i-market. Ganun din, nagsagawa ng maraming kadiwa na mga activities yung ating regional field office sa Baguio para tulungan sila at nakipag-coordinate sila sa iba-ibang ahensya para mamili. And then nagutos na rin nga yung ating Pangulo na bilhin ng DA at saka ng mga local governments yung kanilang mga produce dahil meron naman tayong sagip-saka ngayon na pwedeng directly bumili yung ating LGU at national government sa kanila without the usual na procurement at pwede itong negotiated procurement naman. Marami truck yun, no? Asek. May mga kasunod pa naman yan, no? Yes, at nakikipag-coordinate Tuloy-tuloy na nga naman. yung yes po, yung ating RFO na yung ibang opisina rin at ibang agency baka po makatulong din sila. Opo. Last na lang on my part, Asek. Wala ho ba tayong, although yung iba mahal na talaga di ba? Yung malakihan, wala ba tayong inaasahan na malakihang dagdag presyo sa mga produkto, lalo po ngayong ganitong nararanasan natin na challenges o crisis, lalo doon sa bigas, yung mga nabanggit natin na na mga produkto. Produkto, Para oo. naman ho makapaghanda yung ating mga kababayan at mapawi ang kanila pong pangamba, Asek. Ang kagandahan dito, Drew, nasa harvest season pa tayo ng ating mga major agri-commodities kagaya ng Bigas, yes, palay, of course. mais, tsaka yung mga gulay. So, in terms of volume at supply plus yung imports natin, wala tayong nakikitang problema. Ang nagkokos lang talaga ng pagtaas ng presyo
ay yung additional transportation cost o movement cost ng ating mga agricultural goods. Halimbawa sa bigas, tumaas na almost 5 pesos yung ating regular at well-milled dahil nga dito sa additional na gastusin. At dahil kahapon nagkaroon tayo ng malakihan na rollback, more than 20 pesos sa diesel, sana magtuloy-tuloy ito and hopefully matigil na talaga itong problema sa gitnang silangan. Kasi yan lang talaga pero sa susunod na taniman, ang magiging issue natin, tatlong possible shock. Una, yung fertilizer, mataas ang presyo ng Yan pa, fertilizer. oo. Pangalawa, siyempre, nga tayo, simula ng preparation natin, taniman, gagamit tayo ng maraming makinarya at kung mahal ang krudo, siyempre, tataas ang gastusin din nila. Taas ang At production pangatlo, cost. pangatlo, yung El Nino. So, yun talaga yung pinaghahandaan ng DA, yung paano ayusin itong preparasyon natin. To naka-ready na tayo para dito sa mga hamon ng susunod na taniman para sa wet season. Ayun lang, nako, anyway. Asek, baka meron ka pang gustong ipabatid sa ating mga kapwa Pilipino from your end, dyan po sa Department of Mga Agriculture. panawagan ninyo sa consumers, kapela. Asek. Again, maraming salamat Drew and Judith. Always happy to be here. At ang ating pong kagawaran, makita naman po natin yung talagang pagtutok ng ating pamahalaan mula po sa ating Pangulo kay President BBM at sa ating Kalim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para po sa tuloy-tuloy na serbisyo anuman pong hamon ng kakaharapin ng ating kagawaran. Muli po, magandang umaga at maraming Opo, salamat. good luck po sa inyo, Asek. Maraming salamat Thank you, po. Asek. Ingat po. Maraming salamat Drew and Judith. Good morning po. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture.